Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Sa bayang muda Israel, kanyang ibinigay samantan na bunga sa Diyos na kay Kristo na pananampalataya. Diyos, ikinukli ni Jesus, hanapin natin ang bagong Jerusalem. May palatandaan ang So, maraming salamat, Ari. So, magandang gabi sa ating lahat. Luzon, Visayas, at Mindanao. Sa lahat po ng sumusubaybay sa programa ng aming mahal na dakilang guro, ang patungkol sa kaharian ng Diyos. So, bago po ang lahat, mga kapatid, ay nais ko munang magbigay pugay
sa aming mahal na dakilang guro, ang aming Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty, Supreme King Philemon Ondok Riambunansa. At sa aming mga 5 spiritual mothers, 12 tribes, 12 apostoles, na kinabibilangan ng aming Regional Director ng Region 2. Walang iba, Haring Edgar Palor Ligutom. Nakasama po ang kanyang Reyna Rose Padillo Ligutom. At sa lahat ng mga 70 prophet na kinabibilangan ng aming Provincial Director ng Province of Quirino. Walang iba, Haring Alex Ancheta, na kasama ang kanyang Reyna Ami Ancheta. At ganun din po sa lahat ng mga municipal leader, barangay down to purok leader. Lalong-lalo na po sa aming mahal na Pangulo, ang aming mahal na Prinsipe Rocky Y. Riambunansa, na siya rin po ang aming President ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. At sa aming Haring Adolfo B. Riambunansa, na siya rin po ang aming President ng Philippine Deuterium Development and Management Corporation. So, isang mapagpalang oras po sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. So, narito na naman po kami live dito sa Region 2, sa Province of Quirino, sa The Kingdom of God, at sa palatuntunang Consumatum S. So, magandang gabi sa ating lahat, mga kapatid. So, ngayon mga kapatid, sapagkat ang plano ng Diyos dito sa daigdig ay magtayo ng kaharian ng Diyos. Kaya, ito po ay napakalaking plano o programa ng Panginoon na kanyang itatayo dito sa daigdig. Kaya nga kung isipin po natin, sapagkat sa panahon po ng ating Panginoong Hesukristo, nung kanyang ipinangaral ang mabubuting balita, ang tungkol sa kaharian ng Diyos doon sa bansang Jerusalem, doon sa bansang Jerusalem, mga kapatid, ang tanong, tinanggap po ba ng mga tao ang ating Panginoong Hesukristo noong kanyang ipinangaral ang tungkol sa kaharian ng Diyos? So, walang naniwala sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, na ang plano sana ng Panginoon na doon sana itatayo ang kaharian ng Diyos sa bansang Jerusalem, ay walang naniwala, kaya kinuha ni Kristo ang kanyang kaharian sa bansang Jerusalem at ibinigay sa isang bansa, mga kapatid. Ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga. So, ang tanong, mga kapatid, nasaan kaya
ang tinutukoy ng Diyos na doon niya itatayo ang kanyang kaharian. Saan kaya mga kapatid? Sapagkat kung isipin po natin na ipalagay po natin mga kapatid na dito sa daigdig, sa ating daigdig, ay merong 300 nation. Di po ba? 300 nation of the world. So nasaan kaya ibinigay ng Diyos ang kaharian, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay inalis sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansa. So doon lamang sa isang bansa mga kapatid. Kaya tignan po natin kung nasaan ang kaharian ng Diyos. So napakadami mga kapatid na bansa sa daigdig. Saan kaya dito? Kaya nga, kami ay nagpapahayag sapagkat ayon po sa ibinigay o pinaalam ng aming mahal na dakilang guro ang plano ng Diyos. Lalong-lalo na ang tungkol sa kaharian ng Diyos, mga kapatid. Kaya, sa oras na ito, ay papatunayan ko sa inyo na kung nasaan ang kaharian ng Diyos na ayon po sa ibinigay ng aming mahal na dakilang guro na pagpapatunay na ito po ay ang panahon ng pagbabago, mga kapatid. Ang panahon ng pagbabago. So ito po ay binigay ng Diyos na palatandaan kung nasaan na nga ba ang kaharian ng Diyos. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay inalis sa bansang Jerusalem at ibinigay sa isang bansa, mga kapatid. Doon sa isang bansa. Kaya, kunin po natin mga kapatid yung panahon ng pagbabago. Sa taong April 7, 1978. So ito po ay binigay ng Diyos na panahon, mga kapatid, kung nasaan ang kaharian ng Diyos. Bakit mga kapatid? Sapagkat sinabi nga ng ating Panginoong Hesukristo na kanyang aalisin ang kaharian ng Diyos sa bansang Jerusalem at ibigay sa isang bansa. Kaya alamin po natin mga kapatid itong panahon na ibinigay ng Diyos para malaman po natin kung nasaan ang kaharian ng Diyos. So ngayon mga kapatid, kung kunin po natin ang isang oras ng Diyos, isang oras ng Diyos na may bilang na 41 years, 8 months, and 14 days. So ito po yung isang oras ng Diyos para malaman po natin ang panahon ng pagbabago at kung nasaan ang kaharian ng Diyos. So ngayon mga kapatid, kukunin din po natin dito ang paghahari ng 10 hari o pangulo
sa loob ng 40 years, 11 months, and 4 days. So, subtract po natin mga kapatid. Kaya ang sukat, so 4 minus 4, 0. So, 1 minus 0, 1. So, 8 minus 1, o 8 minus 11, so cannot be. Kaya hiram po tayo dito sa 40 years ng isang taon, 41 years ng isang taon. Kaya ito ay maging 40 years. So, lahanin po natin mga kapatid na isang taon ay merong bilang na 12 buwan sa isang taon. Kaya, 12 plus 8. So, 12. So, 12 plus 8 equals 20. So, 20 minus 11 equals 9. So, yan mga kapatid, na ang sukat, 9 months and 10 days na walang taon. So, ang tanong mga kapatid, ano po itong 9 months, 10 days? So, ibig sabihin, ito po ang tagal ng referendum. Mga kapatid. So, ito po yung tagal ng referendum na may bilang na 9 months at 10 days. Para malaman po natin kung nasaan ang kaharian ng Diyos, mga kapatid. At kung kailan yung panahon ng pagbabago. So ngayon, kunin po natin ang unang araw ng referendum sa taong 1974, January, na walang araw. So yan po mga kapatid. At kukunin po natin, idagdag. So idagdag po natin dito yung tagal ng referendum na may sukat na 9 months and 10 days. Eh kung ating idagdag mga kapatid, so 0 plus 0, 0. So 0 plus 1, 1. So 1 plus 9 equals 10. So bring down 4, bring down 7, bring down 9, bring down 1. Kaya ang sukat mga kapatid, 1974, October 10. So, ang tanong mga kapatid, ano po itong binigay na panahon ng Diyos na October 10, 1974? So, ibig sabihin mga kapatid, ito po yung hangganan. So, ito yung hangganan mga kapatid. Hangganan ng referendum na ibinigay ng Diyos para malaman natin kung nasaan ang kaharian ng Diyos. So, ang tanong mga kapatid, sapagkat nagbigay ang Diyos ng panahon ayon doon sa sukat na ibinigay ng Diyos na kung ating kukunin yung panahon ng pagbabago, yung pagpapatupad ng bagong saligang batas sa taong 1975,
January 1. At kukunin din po natin ang hangganan ng referendum sa taong 1974, October 10. So yan mga kapatid, so isubtract po natin para maintindihan po natin o maunawaan po natin kung nasaan ang kaharian ng Diyos at kung kailan ang panahon ng pagbabago. So ngayon, kung ating isubtract, so 1 minus 10 cannot be. So iram po tayo dito ng isang buwan, ito magiging 0. So kung ating alalahanin mga kapatid, sapagkat sa isang buwan ay merong bilang na 29, 30, at 31. So kunin po natin yung 31 days mga kapatid. So 31, kung idagdag po natin yung 1, magiging 32. Kaya 32 minus 10, ang sukat is 22. So 0 minus 10, so cannot be mga kapatid. Kaya hiram po tayo dito ng isang taon sa year, kaya ito po ay magiging 4. So ang isang taon mga kapatid, so meron po tayong 12 buwan. Di po ba? Kaya kung ating ibawas, so 2 minus 0, 2. So 1 minus 1, 0. So 0 na siya mga kapatid. Kaya ang sukat, 2 months and 22 days. Kaya ito po mga kapatid, ang binigay ng Diyos na pagitan ng pagpapatupad ng bagong saligang batas, at ito po yung hangganan ng referendum. So, ito po yung pagitan ng pagpapatupad ng bagong saligang batas at hangganan ng referendum mga kapatid. Ito pong 2 months and 22 days. So, ngayon, nagbigay ang Diyos ng panahon. Para masolve po natin. So, i-checking po natin mga kapatid, ayon po sa binigay ng Diyos na panahon. Ayon sa Revelation 17:12. 12:14 mga kapatid, na anong sinabi ng Diyos. Ganito po ang mababasa sa Revelation 12:14. At sa babae ibinigay ang 2 pakpak ng agilang malaki upang ilipad sa ilang mula sa harapan ng ahas hanggang sa kanyang tahanan na pinagkandilihan sa kanyang isang panahon. Isang panahon. Tuloy. At mga panahon. Mga panahon. At kalahati ng isang panahon. At kalahati ng isang panahon. So yun po mga kapatid, ang ibinigay ng Diyos na panahon na ayon sa banal na kasulatan mga kapatid na isang panahon, mga panahon at kalahati ng isang panahon. So, ang isang panahon mga kapatid, ito ay may bilang 360 days. Na ito'y katumbas ng isang taon mga kapatid. At ang mga panahon ay may bilang na 720 days.
na ito rin po ay katumbas ng 2 taon. At ang kalahati ng isang panahon ay may bilang na 180 days, na ito rin po ay katumbas ng 6 na buwan, mga kapatid. Kaya, idagdag po natin yung 1 taon sa 2 taon, kaya ang sukat ay 3 years. At ang mga panahon o kalahati ng isang panahon ay 6 months na walang araw, mga kapatid. So, walang araw. Kaya kunin po natin ang ibinigay ng Diyos na mga panahon para malaman po natin ang panahon ng pagbabago at kung nasaan ang kaharian ng Diyos, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay inalis sa bansang Jerusalem at ibinigay sa isang bansa. So, kailangan po natin itong alamin, mga kapatid, ayon sa panahon ng pagbabago. So, ngayon, kukunin po natin ang 3 months at 3 years, 6 months na walang araw. At kukunin din po natin ang pagitan ng hangganan ng referendum at pagpapatupad ng bagong saligang batas na may sukat na 2 months and 22 days. So, ngayon, mga kapatid, idagdag po natin, mga kapatid. Subtract. So, isubtract po natin. So, 0 minus 22 cannot be. Kahirap po tayo dito sa months ng 1 buwan, kaya ito po ay magiging 5 months. So, alahanin po natin, mga kapatid, sapagkat ang 1 buwan ay merong 29 o bilang na 29, 30 at 31. So, kunin po natin yung nasa gitna, yung 30 days. Kaya, kung ating isubtract, so 0 minus 2, 30 minus 22, ang sukat 8. So, 5 minus 2, 3. So, bring down 3. Kaya ang sukat, mga kapatid, ay 3 years, 3 months, and 8 days. So, ito po yung natitirang panahon na ibinigay ng Diyos, mga kapatid, kung nasaan ang kaharian ng Diyos. At ang panahon na pagbabago. So, kunin po natin, para mas labis po nating maunawaan, so, kukunin po natin yung pagpapatupad ng bagong saligang batas sa taong 1975, January, na walang araw. At kunin natin yung natitirang panahon na ibinigay ng Diyos na may bilang na 3 years, 3 months, and 8 days. So, idagdag po natin, mga kapatid, para malaman po natin kung kailan yung panahon ng pagbabago at kung nasaan ang kaharian ng Diyos. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay inalis sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansa. Kaya, tignan po natin yung binigay ng Diyos na panahon, mga kapatid.
Kaya kung ating idagdag, so 0 plus 8, 8. So 1 plus 3, 4. So 5 plus 3, 8. So bring down 7, bring down 9, bring down 1. Kaya ang sukat, 1978, April 8, mga kapatid. So nakuha na po natin yung panahon na ibinigay ng Diyos. Kung kailan ang panahon ng pagbabago. Na walang iba, mga kapatid, sa taong April 8, 1978. Bakit, mga kapatid? Bakit pagbabago? So ano bang ibig sabihin? Mga kapatid, sapagkat yung dating, kung ating balikan, ang dating democratic government, mga kapatid, ay napalitan ng parliamentary government, mga kapatid. So, yan pong ibig sabihin ng panahon ng pagbabago, sapagkat yung dating democratic government ay napalitan ito ng parliamentary government sa taong April 8, 1978. Kaya yan po, mga kapatid, ang ibig sabihin ayon po sa binigay ng Diyos na mga talinhaga o palatandaan kung nasaan ang kaharian ng Diyos at ang panahon ng pagbabago. Kaya ang tanong, mga kapatid, saan po ito naganap? So walang iba kundi dito sa bansang Pilipinas. So pangalawang tanong, mga kapatid, nasaan ang kaharian ng Diyos? So walang iba kundi dito sa bansa nating Pilipinas. Kaya hindi po ako mahihiya na sabihin sa ating lahat, sa lahat ng sumusubaybay sa programa ng aming mahal na dakilang guro, na dito talaga sa bansang Pilipinas ang siyang kaharian ng Diyos or the kingdom of God, mga kapatid. Kaya maraming salamat po sa ating lahat, sa lahat po ng tagapakinig o taga-subaybay sa plano ng aming mahal na Haring Pilimon Ondok Riambonanza, ang patungkol sa kaharian ng Diyos. At sa aming mahal na Pangulo, ang aming mahal na Prinsipe Rocky Y. Riambonanza. So maraming salamat at magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. So ako po ang inyong lingkod, Prince Reggie Pagumpana, na isa pong barangay leader sa Barangay Lapas, Saguday, Quirino. So ngayon, tawagin naman po natin ang isa nating kapatid upang kanya naman pong patunayan ang itong tungkol sa plano ng aming mahal na Haring Pilimon Ondok Riambonanza. So walang iba, Haring Gerson del Rosario. Okay, so maraming salamat, friends. Okay, so magandang gabi po sa ating lahat. Mga kapatid, mga hari, mga reyna, mga prinsipe at prinsesa, sa lahat po na nasa loob ng kaharian ng Diyos. Okay, so live po tayo ngayon sa
the Kingdom of God, Region 2, Province of Quirino. Sa bahay po ng isang kapatid natin na si Reyna Merlita Baltasar. Okay, so bago po ako magpatuloy, isang pasasalamat at pagpupuri sa aming mahal na dakilang guro, ang aming Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty, Supreme King Philemon Ondoc Riam Bonanza. At ganun din po sa aming mga 5 spiritual mothers, 12 tribes, 12 apostoles na sa lahat po ng mga board of directors sa buong Pilipinas mula Region 1 hanggang Region 12 na kinabibilangan ng aming regional director sa Region 2, Hari Edgar Palor Ligutom, at sa kanyang Reyna Ros Padillo Ligutom, at sa lahat po ng mga 70 prophets sa buong Pilipinas na kinabibilangan po ng aming provincial director sa Province of Quirino, Hari Alex Ancheta, at sa kanyang Reyna Ami Ancheta. At sa lahat po ng mga municipal leaders na kinabibilangan po ng aming municipal leader sa bayan ng Saguday, Reyna Shirley Del Rosario. At sa lahat po ng mga barangay leaders, down to purok leaders. At isang pagpupuri rin at pagpupugay, pasasalamat sa aming mahal na Pangulo, mahal na Prinsipe Rocky Y. Riam Bonanza, na siya po ang President ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. At sa aming Hari Adolfo B. Riam Bonanza, na siya po ang President ng Philippine Deuterium Development and Management Corporation. Magandang gabi po sa ating lahat. Okay, so sa gabing ito, narito naman po kami upang magbigay na naman ng mga plano ng Diyos at sa mga nakatagong lihim sa banal na kasulatan, mga kapatid. So, ano ba itong plano ng Diyos sa daigdig? Ang plano ng Diyos sa daigdig ay magtayo ng kaharian. Yan. Sapagkat hindi man ito tinanggap sa panahon ng ating Panginoong Hesukristo, na kanyang ibinalita doon sa bansang Israel, yung mabubuting balita. Kaya ang tanong, tinanggap po ba? So, hindi po tinanggap. Kaya yung panglimang kaharian na kanya sanang itatayo doon, ay kanyang inalis at ito binigay sa isang bansa. Mga kapatid, bansa ang sinabi ng Diyos na kanyang pagbibigyan ng kanyang kaharian. Kaya ang tema po natin ngayong gabi ay kung nasaan ang kaharian ng Diyos na inalis sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. So ngayon, papatunayan ko sa inyo kung nasaan ang kaharian ng Diyos ayon sa banal na kasulatan na mababasa sa Apokalipsis 13:16 hanggang 18. Basa, friends. Dito po ang mababasa ayon po sa Apokalipsis 13:16 hanggang 18. At ang lahat, maliliit at malalaki, at mayayaman at mga dukha, at mga laya at mga lipin ay pinagbigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. 17. At nang huwag makapagbili ang sinuman, kundi siyang merong tanda. Sa makatuwid ay ang pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. 18. Dito'y may karunungan
Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop, sapagkat siyang bilang ng isang tao, at ang kanyang bilang ay 666. Yun po ang nabasa sa banal na kasulatan. At ang maliliit, malalaki, mayaman, dukha, laya, or alipin. Yan po ang nabasa sa banal na kasulatan. Ito po ay ginamit ng Diyos na talinghagang salita or parables kung nasaan ang kaharian ng Diyos. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay inalis at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga, mga kapatid. Ayon nga sa nabasa kanina sa banal na kasulatan na yung bilang ng isang tao ay 666. Yan yung tanda sa kanang kamay or sa noo, mga kapatid. Subalit, ang pagkaalam ng iba, pagka nila ito nabasa, ang pagkaalam ng iba po, yan po ay Satanas or masama. Yan. Yan po ang kanilang unawa or pagkaintindi. Kaya ang tanong, naintindihan kaya ang ibig sabihin ng 666 or 666? Mga kapatid, kaya tignan natin kung ito po ay masama or Satanas ang pagkaalam ng mga iba. Kaya nga sa taong July 1986, merong isang Santo Papa na nagpunta dito sa Pilipinas. Yan. Isang Santo Papa na galing sa Roma. Nung pagdating niya dito at pagbaba niya sa sinakyang eroplano, ay meron siyang sombrero or balanggot na ito po ay may nakasulat na Latin sa kanyang balanggot, mga kapatid. At ang nakasulat doon ay Vicaribus Filii Dei. Yan. Yan po ay isang salitang Latin. Latin words po yan. Vicaribus. So, isulat po natin. Vicaribus Filii Dei. Yan. Yan po ang nakasulat sa sombrero or sa balanggot ng Santo Papa. So, ano ba itong Vicaribus Filii Dei? So, para malaman po natin, sapagkat ito man ay galing ito sa Roma. So, kukunin po natin yung Roman numbers ng Vicaribus Filii Dei. Kung ano po anong ibig sabihin. So, kukunin po natin yung Roman numbers ng Vicaribus. Yan. Ang B ay
5. 0, 0, 5. Yan. Ang I ay 0, 0, 1. Ang C is 100. Ang A is 0. Yan. Ang R ay 0. Ang I ay 1. 0, 0, 1. Yan. Ang V ay 5. 0, 0, 5. At ang S ay 0. 0, 0, 0. Yan. At kukunin din natin ang Roman numbers ng Filii. Yan. Ang F ay 0. Ang I is 1. Ang L ay 50. Yan. Ang I is 1. Ang I, 1. Yan. At kukunin din natin yung Roman numbers ng DE. Ang D is 500. Ang E ay 0. Ang I is 1. Yan. Ngayon ay kukunin natin yung solve natin para malaman po natin ang ibig sabihin ng Vicarage Filii Dei. Yan. Kung nasaan ang kaharian ng Diyos. Kapagkat ang kaharian ng Diyos ay inalis sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansa. Mga kapatid. Yan. I-add po natin. 5 plus 1, 6 plus 1, 7 plus 5 is 12. Yan. Bring down 1. Carry 1. So, bring down 1 kasi lahat yan ay 0. So, i-bring down na natin yung 1. At bring down 1 kasi lahat yan ay 0. So, bring down 1. So, yung vicarage may sukat na 112. At kunin din natin ang sukat ng Filii. Yan. So, 0 plus 1, 1. Plus 1, 2. Plus 1 is 3. So, may sukat na 3. At bring down 5. Yan. At bring down 0. Yung Filii may sukat na 53. At kukunin din natin ang sukat ng DE. Yan. Kung nasaan ang kaharian ng Diyos na inalis sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. Yan. So, kunin din natin. So, 0 plus 0 plus 1 is 1. So, bring down 0.
bring down 5. Yan. May sukat na 501. So, ngayon, kunin natin lahat yung mga sukat para malaman po natin kung ito po ay masama or satanas ang ibig sabihin yan. Yan. So, kunin natin yung mga sukat. Yung Vicarage may sukat na 112. Yan. Yung Philae may sukat na 53. Yan. Yung DE ay may sukat na 501. Yan. So, i-add po natin. 2 plus 3, 5 plus 1 is 6. Yan. 5 plus 1, 6. So, 6. 1 plus 5, 6. Yan. So, nakuha po natin yung sukat ng Vicarage Philae DE. Na ano pong ibig sabihin itong Vicarage Philae DE? Masama ba ito? Ang pagkaalam kasi ng iba, pagka nilang nabasa, ito raw ay masama or satanas. Hindi po yan masama. Kasi hindi nila naiintindihan ang ibig sabihin. So, ang ibig sabihin ng Vicarage ay sa Tagalog ay kapalit itong Philae anak. Yan. Itong DE ay Diyos. Yan. DE Deo means Diyos yan. Pagkat Latin words. Yan. Ang ibig sabihin ng Vicarage Philae DE ay kapalit ng anak ng Diyos. Mga kapatid. Kaya ang tanong, meron na bang kapalit ng anak ng Diyos? Yan. So, meron na. Tayo na yung mga kapalit, mga kapatid, ng anak ng Diyos. Kaya ang tanong, saan po ito naganap? So, walang iba. Bansang Pilipinas. Yan. Nasaan ang kaharian ng Diyos? Bansang Pilipinas. Kaya hindi po ako nahihiya o matatakot na sabihin na ipagsigawan sa inyo or paulit-ulit na aming ibinibigay itong mga palatandaan yan na ginamit ng Diyos kung nasaan ang kaharian ng Diyos. Sapagkat dito sa bansang Pilipinas, ito yung bansa na kanyang pinili na pagtatayuan ng kanyang kaharian na kailanman ay hindi na magigiba. Yan po ang tinalakay ko sa gabing ito. Maraming salamat sa inyong lahat, sa lahat po ng aming tagapakinig o taga-subaybay ng aming programa na dito sa The Kingdom of God. At higit sa lahat, ako'y nagpapasalamat sa aming mahal na dakilang guro, ang aming Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty,
Supreme King Philemon Ondok Riambulansa. At ako rin po ay nagpapasalamat sa aming mahal na Pangulo, mahal na Prinsipe Rocky Y. Riambulansa, at sa aming Hari Adolfo B. Riambulansa, at higit sa lahat sa aming Regional Director sa Region 2, Hari Edgar Palor Ligutong. At sa lahat po ng gustong sumali sa programa po ng aming mahal na dakilang guro, sa gustong maging beneficiary ng Deuterium Beneficiary ng Pilipinas, ito po ay libre at wala pong babayaran. Yan. Libreng sumali at libre rin ang hindi sasali. Yan, sapagkat ito po ay kaloob ng Diyos na pamimigay sa kanyang mga tunay na anak na magmamana ayon sa pangako ng Diyos, mga kapatid. Kaya tingnan nyo lang po yung mga naka-assign sa inyong designated area, sa inyong mga barangay. Yan, meron na katalaga dyan sa inyong mga barangay. Sumangguni lang po sa kanila. Madali lang po ang pagsali. Kahit baby, basta't may birth certificate. Yan, pwede nang isali. Ito po ay libre at walang babayaran. Yan po, maraming salamat at hanggang sa muli, ako po ang inyong lingkod, Hari Gerson del Rosario, na naka-assign po sa Gamis, Saguday, Quirino. Kung may gusto po kayong katanungan, sumangguni lang po kayo sa aming Facebook channel, sa The Kingdom of God Region 2 Official. Yan po ang aming Facebook channel at sa aming YouTube channel. I-type nyo lang po ang El Rignom. Yan. Pwede na kayong magtanong dyan. Hanggang sa muli, maraming salamat at magandang gabi po sa ating lahat. At ibibigay ko rin sa ating kapatid para magbigay rin kung ano yung plano ng Diyos dito sa daigdig. Walang iba. Upang makakita sa kaharian ng Diyos, ipanganak muli ng tubig at ng Espiritu. Kung di natin sundin ang payo ni Jesus, hindi makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang katotohanan, kalayaan ng tao, ito'y nagbibigay ng sagana at habang buhay. Magsisamba tayo sa Diyos Espiritu. Ang kaharian niya ay mamanahin natin. Upang makakita sa kaharian ng Diyos, ipanganak muli ng tubig ng Espiritu. Di natin sundin ang payo ni Jesus, hindi nakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang katotohanan, kalayaan ng tao, ito'y nagbibigay ng sagana at habang buhay. Magsisamba tayo sa Diyos Espiritu.